ayun, aso pa rin si Trillanes. Asong-aso pa rin dahil nga ngayong araw na ito ay nag-file siya ng kaso sa ombudsman laban dito kay Pangulong Duterte at kay Senator Bongo. Wala naman na bago dito. 'Di ba? Magtataka ka nga kung paano nabubuhay 'yan. Wala namang, hindi naman, 'di ba? Hindi naman ipinanganak, okay, na mayaman 'yan. Hindi mo alam kung paano nabubuhay si Trillanes. But anyway, so alam naman ninyo na aso talaga siya ni Bangag. Dahil nga dyan sa ICC na yan, siya talaga ang promotor, kumbaga nakipagsabwatan, okay? Nakipagsabwatan sa ICC, inutusan siya ni Bangag, expose natin yan ng 2023. Ngayon, mga palangga, so ang ginawa ni Trillanes, utos din naman kasi ni Lisa Tanas yan, dahil aso nga eh. Yan talaga yung target nila. 'Di ba? Tanggalin ay burahin ang mga Duterte sa larangan ng politika o sirain si Sara para hindi na makatakbo. So yan yung ngayon. So yun yung mainit na eksena ngayon dahil nga magkakasabwat sila. Alright? Pero ang sabi naman ni diyan, ni Senator Bongo, ay in-expect na talaga niya yung complaint ni Trillanes. Sabi niya, now we are in the proper forum to prove the baselessness of his allegation. I now have the opportunity to answer him point by point before the ombudsman. I will cooperate with the investigation and abide its legal processes. Sabi pa ni Senator Bongo, the truth will be revealed and I believe that justice and fairness shall prevail. I hope that the ombudsman will be fair. Never yan maging fair ang ombudsman, Senator Bongo. Diba? Never ever yan. Sabi pa niya, nagpapapansin, napansin ko parang naiiba na yung narrative. Parang meron ng playbook o script. Exactly. Sabi niya dito, I am urging the ICI, Ombudsman, and DPWH to seek the truth. Wala nang truth. Huwag na kayo umasa na may truth sa Pilipinas. Magkakasabwat nga sila. Lahat ito ay may playbook na sinusundan, may script na sinusundan, galing kay Lisa Tanas, galing kay Bangag Jr. Sabi ni Senator Bongo, ito daw ay diversionary tactic para ilis ang atensyon ng taong bayan. Tama. Then sabi naman niya, talamak ang korupsyon sa kasalukuyang gobyerno, dapat panagutin ang totoong issue ang flood control scandal, ghost anomalous substandard projects. Then, sabi pa niya, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung mga totoong korap? Talaga, bakit di mo kasuhan yung financiers mo? Exactly. Ba't di mo kasuhan si Lisa Tanas? My God. Sabi niya, recycled na yung mga issue. Pilit na binubuhay para mapinturahan ako ng maitim para siya ang mukhang maputi. Alright? My conscience is clear. Unlike him, panlabas o panloob, pati konsensya niya ay madumi. Di po ako maganda ako, di po ako contractor. Dada. Okay? Dahil dito, mga kababayan, ay sinasabi ni Trillanes na mayroong kinita ninakaw, kinita si Pangulo Duterte at Senator Bongo during Duterte's time. So ngayon, mga kababayan, ito talaga si Trillanes, asong julul talaga ito. At ito talaga nga ay talagang utos-utusan lang ito ni Bangag at ni Lisa Tanas na tambalos-los, sila yan. Kasi nga nililiis na nila eh. 'Di ba? Ang init-init ng Zaldico, ang init-init ng issue kay Tambaluslos dahil pinangalanan at sinabing nag-deliver ng pera itong mga testigo, itong mga taga-DPWH. 'Di ba? Sila katulad na lamang nitong itong si Bernardo, 'di ba? Itong si Roberto Bernardo. Remember that, pupunta natin siya mamaya. So mainit ngayon, Duterte na naman, sabi ko sa inyo, ang ending nito Duterte. Sabi ko nga 2023 nung ako ay isang taga-Boljak, hindi ko sila tinitigilan, mga palangga, napapunta na talaga tayo dito. Talagang tatargetin siya. Ngayon, ito na yung nangyayari. Diba? Kaya wala na yung pag-asa, Senator Bongo. You have to do something. You have to do something para maano natin yung mga bangag na ito. I don't know, kayo naman ang may power, kayo naman dyan ang may pera, kayo naman ang may connection. So talagang ito pang pagulo lang sa Trillanes. Hindi nga umubra yan sa akin, talawan nga yan dito sa LA eh. Nakita nyo naman yan, millions of ang ang viewers natin during the time. And now, ano ang eksena nila? So definitely, ililis nila ng landas. Hindi pa nga kinakasuhan, may kaso na ba?
Si Zaldico, may kaso na ba? Si Tambaloslos, gusto pang gawing star witness o state witness. Di ba? Babaliktad rin nila. Hindi babaliktad rin, binabaliktad na nila. Sobrang pagbabaliktad. Ngayon, mga palangga, talagang asong-aso yan si Trillanes. Walang magawa yan dahil sa bawat reklamo niya, hindi natin alam kung ilang milyon ang kapalit ng kanyang pagiging asong Jolul. Pero si Romualdez na mismong pinangalanan, ilang taong nagpangalan, even si Escudero nagpangalan, lahat ng DPWH na personnel, undersecretary, director, na nagsabi na si Tambaloslos at si Zaldico, sila ay nag-deliver, di ba? Bakit ayaw ipabalik ni Lacson, ni Soto, ng mga yawa, ng ombudsman, ni Bonjing Rebulla, di ba? Ipabalik yung perang ninakaw nila. Total, kung titignan ninyo, na ang ipinaglalaban kasi ni Senator Marcoleta dito, yung tamang pagtingin sa batas. Pero, sila lang ang gusto lang ipabalik yung pera, pero si Zaldico, si Tambaloslos, at lahat ng mga kasabwat, ayan si Maynard Ngo, sama mo na si Escudero, lahat sila na pinangalanan, si Bong Revilla, di ba? Sino pa mga pinangalanan dyan? Mga kasabwat ni Lisa Tanas. Ayaw nila ipabalik. Si Diskaya lang. So, ulit-ulitin natin. Sarsuela na wala nang mangyayari dito sa inyong bayan. Nakakarimarim na. Ulit-ulitin natin, papunta na sana tayo sa Malacanang, sa Aguado, kaya nila pinutol o sinuspend, kinancel ang hearing diyan sa Blue Ribbon dahil si Lisa Tanas at si Bangag ay talagang yan ang mastermind ng pagnanakaw. Ito ang laman, imagine niyo, ito ang laman ng balita, ito ang pinag-uusapan sa Kongreso, sa Senado. Hindi na naging productive ang ating bayan. Dahil lahat na lang nauubos, maliban sa ninakaw na nga yung pera sa flood control, nauubos yung pera sa mga kadyutaang hearing na yan, nauubos ang pera sa pagbigay sa asong ulol kay Trillanes para gasolinahan siya. Di ba? Para magreklamo. At sino pang mga grupo magreklamo laban kay Inday Sara, mga kapalangga, naubos samantalang kayo ay naghihikaos na. Sobrang hikahos.